Oo nga. Kaya sabi ni Dada, Quibole claimed to be the son, actually appointed son. May appointed son pala si God. Siya. Diba? Ang tanong ko lang, ito ha, para na po foresee niya eh. Pati yung pagsara ng ABS-CBN, di ba? Oo. May mga ano siya, di ba? Mga, ano ba tawag sa ganun? Hindi, prophecy, should I say? Oo, pang-Bible. Oo, prophecy. Natanong ko, na-foresee ba niya yung magiging problema ng SMNI sa NTC? Yun lang. Di ba? Kasi, kung nakita niya, dapat tinuruan niya yung lawyers niya how to deal with it. Para, hindi nagkakamali. Mga kayubi, alam nyo ba na napatawan na naman sila? Alam mo ba yan? Wala sa ano ko kanina. Napatawan sila na indefinite suspension. Alam nyo ba yung mga kayubi? SMNI. Bakit? Kasi stations. According to the NTC, it ordered Suara Sugim Media Corporation to cease and desist its operations pending hearing and final consideration of the administrative case lodged before the Commission. Suara Sug Media Corporation is the business name of SMNI. Last December 21, 2023, the NTC issued a 30-day suspension order against SMNI. However, the NTC says it learned that the network did not strictly comply with the suspension and was still operating in some areas in Western Visayas up until December 27, 2023. SMNI is also asked to explain why it failed to strictly comply with a 30-day suspension order. The network's administrative case stemmed from House Resolution number 1499, which said that SMNI violated the terms and condition of its franchise under Republic Act number 11422. Its principal author, PBA Part List Representative Margarita Nograles, stressed that Section 4 of SMNI's legislative franchise restrains the network from using its stations or facilities to propagate false information. Kasi hindi sila sumagot. Di ba pinapasagot sila, explain why you should not be why your network, di ba, the operation should not be suspended. Hindi sila sumagot. Ano ginawa nila? Sampa sila sa CA, sa Court of Appeals. Sabi ni Court of Appeals, mali. Dapat pumunta ka muna sa NTC, nag-file ka ng motion for reconsideration. Huwag ka muna umakyat. Sa Court of Appeals. Umakyat kasi sila di ba? O si mali, di, naubos na yung oras. So, between that partner, hindi pa rin sila sumagot. Kasi natapos na yung ng oras yata, January 4, tinanong ulit sila ba't hindi sila sumagot. Ang final nila, motion for bill of particulars. Mga kayubi, explain ko kung ano yung motion for bill of particulars. Ano yan? Okay, ang motion for bill of particulars, ito yung mga nakatanggap ka ng complaint, pero malabo yung kwento, di mo maintindihan. Okay. Or hindi nakasaad kung ano ang kinaso sa'yo. Kaya kumbaga, yung motion for bill of particulars, gusto mo na, pwede po ba pakiliwanag to kasi hindi ko maintindihan? Or pwede po pakiliwanag to kasi hindi ko po alam yung ano yung sasagutin ko? Yan, ang motion for bill of particulars. The problem, partner, everybody knows na kung ano ba yung problema nila. Diba? Ito kasi, diba, sabi nga natin, inadapt kasi ng NTC yung naging hearing sa house. So in other words, alam mo na yung issue. Alam mo na yung issue doon. At ang isa pang nagawa nila, partner, habang merong injunction, may suspension, dapat hindi ka mag-ere. Umeri sila sa may bandang West Visayas. Na-monitor. December 27 yata. Umeri sila. So that's another... So, it's another violation. Kaya tuloy, indefinite. Wala ba siyang attorney na mga tagapayo na legal? Lawyers naman sila. Si Attorney Tolentino, si Attorney Suplico. Suplico. Hindi, ang tanong ko, alam ba nung dalawang lawyers umeri sila? Yun lang. Baka na-disgrasya, na-ere. Diba? Ayan, sabi ni Tal Ataco, Bureau of Particulars, gusto mo more details. Diba? Details pa more. Ang dating, diba? Okay. So, si Tal Attack, bill of particulars ready to delay. Okay, attorney. Ay, oo, actually, wag ikasasama ng loob ng ibang lawyers. Yung motion, sometimes, yung bill of particulars, talagang to delay. Pero hindi naman lahat, okay. Unless talaga ang labo-labo ng complaint, diba? Okay? Pero diba, pag malabo yung complaint, dapat na-dismiss na Oo. Yun na sa akin, tingin ko, kasi,
Kung ako, sana sumunod na lang ako. Kung ako sa lawyers ng ano. Kaya lang pinangangalandakan kasi nila. Ang depensa nila is, the NTC is committed grave abuse of discretion. Amounting to, or tantamount to lack of jurisdiction. Kasi, bakit mo kami sinuspend? Wala ka naman binibigay na anong kasalanan namin, di mo sinasabi. Kasi ang iniisip nila na, ay, yun nangyari sa house, hindi nyo pwedeng gamitin yan. Magawa kayo na sarili nyo investigasyon. But sabi nga natin, based sa law, sa rules ng NTC partner, they can motu proprio file a case and at the same time, motu proprio suspend or issue a cease and desist order. O bakit di ba alam yun ng mga abogado, attorney? Kanya-kanya kasi abogado eh. Kanya-kanya. Paano niya Doon sila na no? Na trip. Hindi ko sila masisisi doon, partner. Kasi kanya-kanya yung depensa. Ang utak ng lawyer, ito ako, ito alam ko eh. Diba? Okay. Dapat ipupurso ko to. Ganon. Kaya sabi ko, hindi ko naman masasabi na, di ba sabi na, bakit ganon mahina ba yung lawyers ng SM na? Hindi. Kanya-kanya lang pong diskarte yan. Diba? Sabi ni Tal Attack, Ma'am Jen, ang nag-udyok sa mga bata ay innocence, ignorance, influence by authority, coercion, manipulation. Complacence by the adults, abuse of religious influence. Yes. Alam mo kasi, masyado nagtiwala. Siguro pa, talatak din natin masisisi kung, syempre, kung taong simbahan, kahit mga pari nga eh. Diba? And then, yung school ko kasi madre pa. Madre, may pare, St. Joseph sa gagalangin. So, may madre. So, ang tendency mo, lalapit ka sa pari, partner. Magbe-bless ka. Kasi yun yung nakamulatan mo. Sa isip, Diba? Maliban lang kung lalagyan ng mali siya ng pari. Diba? Yun. Kasi syempre, mga bata, Father! Kasi malapit sa Diyos eh. Yun yung thinking. Yung pagtingin at pag-isip. Diba? Lalo na panahon ng Kastila, partner. No? Kung napanood mo yung Gumbursa. Yun, diba? Pero sabi ni Dada, lahat dapat malapit sa Diyos, hindi lang pari o pastor. Lahat naman, malapit naman. Ano daw dapat? Dapat daw lahat malapit sa Diyos, hindi lang pari o pastor. Hindi nga kasi yung thinking natin, ito yan eh. Bakit tayo malapit kay Pope? Di ba para bang pag nakita natin si Pope o nahawakan natin yung kamay ni Pope, parang di ba, the feeling, holy man eh. It's because we feel na parang anointed one by God. So, ganun yung thinking pang mga par. Actually. Diba? Sugo. Sila alagad eh. Okay, maraming salamat at hanggang bukas po. Ako po si Radyo Man, Jenny Pahilanga. Okay, hanggang bukas magkita't magkarinigan tayo. Ako po si Atty. Claire Castro, nagpapalalang wag tulugan ang inyong karapatan.